no? At dahil nga medyo mataas na yung current rating ng circuit breaker na na-compute natin, gumamit na tayo dito ng DC MCCBs. Jack Solar, share natin ito. Ano ang natutunan mo? Share natin to. So dahil nga pinag-series natin yung dalawa nating GenType power na battery na 12 volts, so nakabuo tayo ng 24 volt system sa kanya. At dahil nga medyo malaki yung capacity talaga ng GenType power natin kasi 280 ampere hour bawat battery nito, no? So, pinartneran ko rin siya ng malaki-laking inverter. So, dati, 1 kilowatt inverter yung ginagamit natin. Meron tayong dalawa na 1 kilowatt inverter, no? So, ngayon, pinartneran ko siya ng 3 kilowatt inverter, no? Ngayon, kung magsa-size tayo ng circuit breaker na gagamitin dito sa setup na ganito, is yung 3,000 watts ng inverter, i-divide mo siya sa battery system mo, which is 24 volts, no? So, pag nakuha mo yung sagot niyan at ni-round up mo, papatak na nasa 160 ampere yung magiging current rating ng inyong circuit breaker, no? At dahil nga medyo mataas na yung current rating ng circuit breaker na na-compute natin, gumamit na tayo dito ng DC MCCBs. Ito guys, no, yung nakikita nyo medyo nakapahiga dito na black na rectangular siya, no? Medyo malaki talaga to guys, no, kung compare sa ordinaryong circuit breaker. And ayun, rule of the thumb, no, pala, no, sa pagkakabit ng circuit breaker guys, stay as close as possible dun sa power source, which is ngayon yung ating battery. So ito guys, meron pala tong meron tong label kung saan nyo ilalagay yung line at yung load. Yung line, yung power source nyo, at yung load kung ano yung nagkukonsumo ng power, no? So sa case nito, DCC MCCB ng Taxnel, no, dito yung kanyang line terminal, no? So dito nakakabit yung ating battery. Dito naman sa kabilang side, dito yung load terminal niya. O, dito yung nakakabit yung ating mga bus bar, which is papunta yan sa mga load natin. So magtataka siguro kayo, bakit dalawa yung red wire ko ngayon, no? So kinapos tayo sa black wire, no, para sa negative. Pero naka-order na ako, no, ng wire na ipang re-replace natin dito, no, para later na lang, para lang magamit na natin yung ating DC MCCB, no. Papalitan ko na lang to pag dumating na yung ating in-order. Ito guys, no, so medyo may kamahalan nga lang itong ating DC MCCB, no, kung i-compare dun sa presyo nung ordinaryong MCB. So siguro yung price niya naglalaro between 4 to 5 times, no, ng presyo ng ordinaryong 2-pole MCB, no. So kung may budget kayo, bumili kayo, no, huwag niyong tipirin yung safetyness ng inyong setup. Ngayon, kung halimbawa kapos naman sa budget, no, may ire-recommend ako sa inyo, no, na para lang ma-secure natin yung safetyness ng ating circuit. So ito guys, no, so ang tawag dito ay fuse. So malaking fuse to guys, no, pang high current service to na fuse. So itong black, fuse holder lang siya. Ito yung cover niya, no, and then yung fuse, ito yung gold part niya na nasa gitna na may rectangular square. Actually, ito yung napuputol, no, pagka merong short circuit, no, or high current. So, makikita nyo dito yung rating ng ating fuse. So, ito bali yung fuse natin, no. So, ngayon, itong sample ko is nasa 150A. So, pero, I think available hanggang 200A, no, merong mabibiling ganitong fuse. So, gano'n, no? So, either gumamit tayo ng MCCB, or gumamit tayo ng fuse. Ito na yung update natin sa ating DC MCCB. So, ayan. Nakabit ko na pala yung black cable. So, napalitan na natin. Kanina, red wire yung ginamit ko sa negative line. At kasi dumating na yung ating order, no, na terminal lag. Actually, terminal lag lang ang problema, kaya hindi ko siya makabit. Itong black cable na to is meron naman tayong mga retaso niya, no. Yun lang yung ginamit natin dyan. Then, share na rin natin yung wire size, no, dahil nga ipinartner natin yung ating 24 volts na total na voltage ng ating battery doon sa ating 3 kilowatt na inverter. Ito, unang-una,
ang ginamit natin dito, it's kasama to ng Samdom 3 kW inverter, AWG4 na wire. So ideally, dapat talaga kung magpa-partner ka ng 24 volts battery at 3 kW inverter, ang kailangan mong wire is AWG4, no? So sa setup natin, dalawang size lang yung ginamit natin, no? AWG4 at AWG6. So bakit tayo gumamit ng AWG6? Kasi isa lang yun naman yung reason kaya ako gumamit nun. Kinapos tayo sa budget, then marami tayong retaso na AWG6. No, yun ang reason kaya nakagamit tayo ng dalawang size. Pero ito, discuss ko lang sa inyo kung paano ang ginawa natin. So, pag AWG6 ang ginamit ko, dinodoble ko siya, no? Kagaya nito, guys. So, galing sa main positive papunta doon sa ating DC-MCCB. Dalawang AWG6 yan. No? Ganun din sa negative line, dalawang AWG6 papunta doon sa ating line terminal, no, ng DC-MCCB. Ngayon, nung lumabas siya sa load terminal ng DC-MCCB, ito meron tayo, no, AWG4 to, kaya isa lang siya. Papunta naman siya ng busbar. Okay? Ito, yung pinakita ko sa inyo kanina, negative line papunta sa busbar, no? AWG6 naman to. So, AWG6 siya, kailangan dalawa siya, no? So, kaya yan. Okay? Tapos yun na, tumuktong na yung cable na kasama ng ating Samdom inverter na AWG4. Ngayon, sa part naman ng dahil naka-busbar tayo, magtataka kayo dito sa mga to, maninipis lang siya. So, AWG6 lang ang ginamit natin dyan. Dahil hindi naman natin kailangan ng mataas na makapal na wire dyan. Kasi, unang-una ito ay 40 ampere solar charge controller lang. So, maximum yung etong cable na to papunta sa battery is 40 ampere lang yung i-carry niya. So, kayang-kaya yun ng ating AWG6 na wire. So, ang malupit lang talaga yung galing sa battery papunta sa inverter natin kasi possible na umabot siya at maximum ng 150 to 160 ampere. Kaya need natin ng AWG4 na wire. So, okay na tayo dito sa ating DC-MCCB. So, huwag niyong kakalimutan sa paggagawa nyo, no? Ay, unahin pa rin natin is yung kaligtasan ng bawat isa. EXO